mga sangkay, pati pinakamataas na general ng kapulisan ngayon, aaksyon na mga sangkay o umaksyon na para po matugis kung sino nga ba talaga ang nagpatumba sa isang vlogger na si Mima Alicia, isang pong political vlogger mga sangkay. Pag-usapan po natin ito kasi may matinding aksyon ngayon yung mga pulis, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ayon po dito sa report kasi, ipinag-utos na ng Philippine National Police ang masusing investigasyon sa pagpapatumba ng political vlogger na si Mima Alicia matapos po ang pangyayari mga sangkay nitong nakaraang July 17. So talagang matindi po itong gagawing aksyon mga sangkay ng mga pulis kasi ayon po sa report, mismong si General or PNP Chief Nartates na po ang nag-utos para tugisin po mga sangkay at alamin o magkaroon po ng mas malalim na investigasyon. Kasi ano ito mayroon pong tatlong anggulo na tinitingnan. Ito po ay yung isa doon mga sangkay, yung individual di umano na sinasabing na nakipagkasuhan o kinasuhan ni Mima Alicia. Meron din po yung buy and sell na business at ang pangatlo mga sangkay, itong sinasabing pagiging political vlogger niya. No, kung may kinalaman nga ba, kasi itong si Mima, matindi po talaga ang magsalita ito. Talagang malala po kung magsalita laban sa mga kalaban ng pamahalaan. Ito, mga sangkay, siya po talaga ay solid na pro-government. Talagang nakita po siguro ng marami mga sangkay kung paano po nakikipagbardagulan itong si Mima Alicia laban po sa mga tumutiligsa sa ating pamahalaan. At kaya tinitingnan po ang anggulo na ito mga sangkay. At ako nga, sinasabi ko sa lahat ng mga vlogger na wag po tayong masyadong mainit. Kasi alam nyo, yung politika sa ating bansa, masyado pong magulo, no? Alam po natin na basura ang politika sa Pilipinas. Kahit sino pwedeng makagawa ng, alam nyo na yon mga sangkay, no? Bagay na kung saan magdudulot ng malaking distraction sa buhay mo. Pero ito mga sangkay, itong nangyari kay Mima, hindi po natin alam kung sa politika ba ito. Kasi marami po tayong mga kilala at mga kaibigang vlogger na naniniwala sila ng pagpapatumba kay Mima ay hindi po bahagi ng politika. May tinitingnan po sila ditong iba pang mga, kasi ang dami pong, may mga kaaway po talaga si Mima, no? Meron po talaga siyang mga nakaaway na talagang, ewan ko paano umabot sa puntong gano'n ng mga sangkay. At kaya ngayon, yung mga pulis, mabilis po na nakakakuha ng lead kung saan tutungo yung kanilang investigasyon. Meron po silang tinatawag na task force na ginagawa ngayon, isang grupo na nag-iimbestiga. Task Force Mima. Yun po yung pangalan mga sangkay. Ayon po sa report, inatasan ni PNP Chief General Jose Nartates Jr., kita niyo mga sangkay, pati po yung PNP Chief, nag-utos na ng matindi. Ibig sabihin, ganun po katindi mga sangkay itong nangyari kay Mima Alicia, na pati po ang general ng PNP, pinakamataas na general mga sangkay, gumawa na po ng aksyon. Inatasan ni PNP Chief General Jose Nartates Jr., ayan po yung balita mga sangkay, ang Regional Director ng National Capital Region Police Officer NCRPO para suriin ang lahat ng posibleng anggulo
sa kaso kabilang ang aktibong pakikilahok ng biktima sa social media. Alam po natin yan sa social media. Dali marami pong nagbabanta sa kanya dyan, mga sangkay. No? Iba-iba eh. Mayroon, hindi ko alam kung nantitrip lang. Yung iba seryoso. Mayroon pong ibang mga influencer. No? At madami po talaga mga sangkay. So, talagang maraming tutukuyin ngayon. Marami po ang mga tawag dito, pwedeng tingnan ng mga kapulisan kung sino nga ba talaga. Mas ano to, kumbaga mas madali kasi may mga may mga hayagang mga pagbabanta at may mga maliwanag mga sangkay na mga direksyon bago po nangyari ito kay Mima Alicia. No, hindi po tulad sa ibang mga ganap, mga sangkay, kahalintulad po nito na sasabihin ng iba, di ko alam sir, wala naman pong kaaway yan eh. Di namin alam. Medyo mahirap no, halungkatin. Pero itong mga sangkay, madami. Madami pwedeng tingnan. Kaya po, mas madali di umanong tuuyin kung sino nga ba talaga ang salarin dito. So ayon po dito, maging ang Anti-Cybercrime Group or yung ACG, inatasan ding tumulong sa investigasyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga post ng biktima sa kanyang mga social media platform. Madami yun. Madami po doon mga sangkay. May mga pagbabanta. Siguro pwedeng tingnan doon yung mga messages no, sa kanyang, baka may makita po doon na masasabi po natin na isa sa mga ebidensya bago po maganap ang pangyayaring yun mga sangkay. Kasi may dalawa daw pong tao doon na kumbaga paikot-ikot po eh. Halata daw po, nakita daw po sa CCTV na halata daw po na may pinaplano bago po maganap. Pero nagtaka lang ako kasi ba't ganun yung subdivision na yun? Kung subdivision yun, di ba? Bakit ang bilis po na nakapasok o ganun kadali na nakapasok itong mga ito? Samantalang dapat pag subdivision, mahigpit po yan. Di ba? Bukod doon, nung nangyari yun, bakit nakalabas sila ng ganun? Di ba? Dapat ang mangyayari doon, hinarang ka agad ng mga gwardya. Nagkaroon po ng bakbakan sa loob, mga sangkay. Pero bakit parang ang dali nilang nakawala? 'Di ba? Ang bihira. Well, sana mga sangkay mabigyan po ito ng hustisya, no? We are praying, ano man po ang kulay ng politika natin, ng iba pang mga influencer at ng iba pang mga Pilipino. I hope na ang ganitong klaseng pangyayari ay kinukundi na po natin kasi nga po talagang hindi po talaga nakakakilabot po talaga mga sangkay, no? We are praying, but ito po yung advice ko po sa lahat ng mga influencer, wag po masyado kasi alam naman po natin na delikado yung panahon. Kaya delikado po ang politics. Kaya nga ako mga sangkay, hanggat maaari po hindi po tayo tulad dati, no, na nakikipagbardago lang talaga kasi ito po yung na-realize ko, no. Wala rin naman pong mapapala tayo sa mga politikong ito. Kalma lang tayo. Talagang lang. Ang importante doon, may sinusuportahan ka pero wala ka gaanong inaargabyado na matindi, mga sangkay, kasi talagang delikado po yung panahon ngayon. Alright? Kung yung mga mga rider na wala naman po yung mga atraso, may nangyayaring hindi maganda o much more kapag may mga binabakbakan ka at pinipersonal na. Diba? So, I'm praying talaga na sana mabigyan po ng justice itong nangyari kay Mima Alicia at ako po ay nakikiramay sa kanilang pamilya. Praying for comfort mula po sa ating Diyos. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.